DXMY, The Music and News FM station of RMN. sa Cotabato. Sa Cotabato, 90.9 90.9. DXNY. Oras mga kasama sa buong kapuluan tatak alas 7:40 ng umaga. RMN. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Headlines. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Headlines. Haligi ng tahanan patay sa nangyaring insidente ng pamamaril sa bahagi ng Maguindanao del Norte. Headlines. Ginang naman binaril patay sa Pigkawayan. Apat Headlines. katao sugatan sa nangyaring road accident sa bahagi ng Dos Maguindanao Norte. Headlines. Lalaki patay matapos matumba ng puno ng niyog sa Barira, Maguindanao del Norte. Headlines. 3.4 million pesos na shabu na samsam sa Sultan Kudarat, Maguindanao Norte din. Headlines. Comelec Barm, handa na para sa paghain ng COCs ng District Representatives para sa parliamentary elections. Headlines. Pakikilawak naman ng mamamayan sa pamamahala para lakasin ng panukalang batas na inihain naman sa Bangsamoro Parliament. Headlines. Pagpapalawak ng aftercare system sa BARM isinusulong na palakasin. Headlines. Kampanya kontra illegal na droga mas pinalakas sa Maguindanao del Sur. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Makasama sa detalye ng ating mga balita ngayong umaga. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Arestado ang dalawang itinuturing high-value individual sa drug bypass operation ng PNP Drug Enforcement Group, katuwang ang Sultan Kudarat Municipal Police Station at PMFC Maguindanao Norte alas 8 ng gabi sa bahagi ng Barangay Alamada, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Kinilala ng Unipideg South Bar o Pideg Bar Team Leader, Police Lieutenant Joey de la Cruz, ang mga suspect na sina Amsa Macalunas Bedo, 36, residente ng Barangay Kilalan, Talitay, Maguindanao Norte, at Troll Lamalan Uto, 32, residente naman ng Midsayap sa North Cotabato. Nasamsam na operatiba ng PNP ang 6 na jumbo-size plastic sachet na tumitimbang ng kalahating kilo nagkakalaga ng 3.4 million pesos. Ang mga naaresto ay nasa lakapsel na ng Maguindanao o ng Sultan Kudarat Municipal Police Office at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 na isasampa laban sa kanila. Against sa dalawang suspect natin na si Amsan Bedo at saka si Troll Otto. Ang nakuha po natin sa kanya sir na items is more or less 500 grams with the street value of 3.4 million. Ang area of operation po ng dalawang suspect po natin in Maguindanao del Norte and nearby provinces, especially Cotabato. Monitor namin for almost 2 weeks sir. Smooth naman po yung nagawang operation. Ang loob naman po sila na sumurrender sa amin katapos yung bypass kanina. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Kaugnay ng nasabing balita mga kasama, maigpit sa Barangay Alamada sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte ang pagpapakalat ng iligal na droga dahilan na nasa kote ang dalawang drug suspect ayon kay Kagawad Abdul Magid Ramalan. Ayon kay Ramalan, mga kasama, dayo lang ang dalawang suspect at ginawang bagsakan ng droga ang Barangay Alamada, ngunit hindi umano nagtagumpay mga ito sa tulong nagapideg SOU Bar, SKMPS at PMFC MDN. Nananawagan ng opisyal sa mga residente ng barangay na tigilan hanggat maaari ang masangkot sa kalakaran ng iligal na droga dahil wala itong may dudulot na maganda sa sarili, pamilya o sa lipunan. Kana mo may baya dapat susuporta tanong sa mga binagbabawal na gamot tira. Di tanong gulan niya ka kanay mga kalinya ba makatutumak ko sa lang na sektan na di tanong bal na petani area namin niya ka. Sa kami siya ito ka ko na kami siya kalam kami sa mga sitwasyon. Dia mi kalinya ni simurang kami sa niya ba tito umang kami ni siyong kami sa barangay sa munisipyo. Niyan ba tutuman ni dato siya min. Basta masik mo druga i-report ka gani na galingan labi pa ni gobernador na si dato to Mastora. Dini na mga kalinya.
RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Sa kaugnay na balita ay naman sa mga sospek na sina Troll Uto at Asma Bedo na pag-utusan lamang umano ang mga ito para itransak ang mga droga. Sa nasabing bayan kapalit naman ng 5,000 pisong pera. Nagsisisi umano ang mga ito at handang magbago kapag mapagbigyan ng pagkakataon ng mapalaya sa kanilang nagawang kasalanan. Angin kata itu so. Benar nih nah lo bagi ano pero gue ngali mangibu mar nih pantina betro ko kan su mencekan lu isak coba sa ya na dari bonan mencera di mata ko sa ulia en ngam tribo mano RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, alas 7:45 ng umaga, patayong dispat ang isang haligi ng tahanan matapos umanong barilin ng sarili nitong tiyuhin gamit ang shotgun sa sitio Bidek o sitio Badak, sitio Bidek, Barangay Tapian, Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Bandang alas 4 ng hapon, kinilalang biktima na si Ken Dangkuban, residente sa Barangay Matober sa Dato Blas Sinsuat. Sa ulat ng mga kaanak, ang suspect na kinilalang si Meldrin Dangkuban, tiyuhin ng biktima, ay nasa ilalim umano ng impluensya ng alak nang mangyari ang insidente. Dagdag pa sa report, pumasok umano ang suspect sa tahanan ng biktima at walang habas itong pinagbabaril. Dahil dito, nagtamo ng matinding pinsala sa muka ang biktima na agad nitong ikinasawi. Agad namang tumakas ang suspect sa bulabunduking bahagi ng barangay matapos may sakatuparan ang krimen. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Samantala mga kasama, sa dagdag ng mga balita, walang habas na nilapitan o bilang pagtutuwid, patay ang isang 44 anyos na babae makarang pagbabarilin o barilin ng di pa nahilalang sospek sa bahagi ng Pigkawayan o Barangay Poblasyon 3, Pigkawayan, Cotabato, alas 7:30 ng gabi Sabado. Sa inisyal investigasyon, bumili lamang muna ng ulam sa tindahan ng biktima nang biglang daanan at lapitan ng riding in tandem suspect na walang awang pinagbabaril. Ang krimen ay sapol ng CCTV kung saan nabulagta ang ginang makarang magtamo ng tawa ng bala sa likod na bahagi ng kanyang ulo. Blanco pa ngayon ang PNP sa motibo ng krimen at kung sino ang responsable sa naturang pamamaril. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Apat naman mga kasama o 4 katao ang naiulat na sugatan ng mawala ng kontrol at bumaliktad ang 2 motorsiklo habang nagkakarera hapon ng umaga sa kabahan ng Cotabato Jensen National Highway sa Barangay Marquez, Maguindanao del Norte. Dito ay kagad na napasugod ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Dato Udin Sinsuat Municipality para i-rescue ang mga pasaway na kabataang driver. Agad na binigyan ng paunang lunas ang mga sugatang at itinago muna ang pagkakakinanlan bago sila isinugod sa Cotabato Regional and Medical Center upang mabigyan ng karagdagang medical atensyon. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, oras natin, tatak alas 7:49 na po ng umaga. Tuloy sa ating mga balita, napasugod ang rescue team ng Mother Kabundaran, Maguindanao del Norte sa isang itinuturing na sumisikat na pasyalan itong Greenland o tinatawag pa ng ilan na Common Thailand matapos humingi ng saklolo ang ilan sa mga local tourists na na-stranded. Kasunod ng malakas na buhos na ulan Sabado ng gabi. Pinangunahan ng Municipal Disaster Risk and Municipal Risk Reduction and Management Office ang rescue operation sa mga na-stuck na mga sasakyan sa field. Sa panayang umaga kay MDRRMO Chief Toto Malasigan, sinabi niya na hindi kasi ito makausad o hindi makausad ang mga sasakyan dahil madulas at naging maputik na bungsod ng buhos ng ulan.
Ganun nga po, sir. Kung po sa ating mga kasama doon sa area, sa panahon yun, talagang natatanaw na natin yung paparating na ulan kay mga sa makulimlim na yung araw. Dahil sa kagandahan ng tanaw yung pinupuntahan nila para sa yung iba, ang iniisip nila baka hindi rin tutuloy o baka pag-ambon ay titila rin ito. Kaya yun ang baga sa sumuong sila, ang lumakas ang ulan, hindi na tumigil yung ulan hanggat sa talagang medyo nagputik na yung daanan nila. Kaya yun ang nag-cause ng baga sa yung iba na hindi nakakuha yung sasakyan nila. Sa bandang hapon na RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Nabatid na ang lugar mga kasama ay swamp area kung kaya't kaunting ulan lang ay kagad na itong tinatambayan ng tubig. Nauna nang nagsagawa ng bayanihan ng mga residente at hinila ang puting Toyota Hilux na ilan sa na-struck sa Greenland. Inayag pa ni Toto na kung ganitong mga oras o pangyayari ay biglang nagkukumpulan sa pagsipulasan ng mga sasakyan at motorsiklo na tumatambay sa lugar. bayanin na yung tao doon para talagang maalis lang yung mga sasakyan doon. Nasa aparo yung talagang nabuto ng ay tapos isang bunggo at saka minivan. Ganun nga sir, yung iba nag-alisan din kay makikita nyo sir na sa sobrang daming pumupunta doon. Siguro yung iba nung umaambon kung makikita nyo parang halos mag-agawan na yung mga motor sa pag-alis din sa kwan. Siguro yung mga natira doon nag-ghost ng sabi na makaya ng sasakyan. Kaya yun ang nangyari sir. Hindi naman sir actually nagkatubig pero kauulanan ng area na talagang magiging maputik yung mag-slide yung tire doon. Ang area na yan ay pinaka parang mababa na area. Kung magkukos ng ulan ay talagang kasapan mapuputik yung daanan. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa ngayon ay matubig na ang bahagi ng itinuturing na dating Greenland dahil sa sunod-sunod na mga pagulan. Pinayuhan naman ni Malasigan ang mga magtutungo sa lugar na mga lokal na turista na huwag nang antayin na magkaroon pa ng malakas na ulan at agad na walis dahil tiyak na muli itong maulit. Sa ngayon hindi pa naman ipinagbabawal ang pagbisita sa lugar. Ngunit mas higit pa ang putik na nararanasan sa lugar. Kahapon ko rin nagpunta sa area para talagang makita na kung ano ng sitwasyon sa area at pupunta pa rin sila doon. Pero hindi na tuloy yung mga sasakyan o mga motor. Doon na lang sila nagdunto sa parang may dryer doon. Tapos naglakad sila papunta doon sa kwan. Ang pinaka kwan, kung sakasakali na tutuloy pa yung tag-araw na ang may papayo ko lang kung punta sa area at matanaw na yung paparating na kung ano na ng ulan na dapat na yung hindi pa lang umuulan hidro na kaagad para hindi magpupos ng ganung pangyayari. Actually, sir, RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, alas 7:52 ng umaga patay ang isang lalaki matapos matumbahan ang puno ng niyog sa barangay Marang sa bayan ng Barira, Maguindanao del Norte, kamakalawa ng tanghali. Ayon sa inisyal na ulat, naganap ang insidente bandang alas 11:40 ng umaga. Kinilalang biktima na si Kao Batuan, nasa tunggulang at residente ng barangay Panggao sa nasabing bayan. Sa paunang investigasyon, bigla na lamang umanong bumagsak ang puno ng niyog at natumba ng biktima habang nasa lugar. Dahil sa lakas ng pagkakatama, nagtamo ito ng matinding pinsala sa katawan na naging sanhi ng kanyang agarang pagkasawi. Rumisponde ang mga otoridad at agad na dinala ang biktima sa pinakamalapit na bahay pagamutan, subalit idiniklara din itong dead on arrival. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa dagdag ng mga balita mga kasama, bukas pa May 5 magsisimula ang 3 araw na filing ng Certificate of Candidacy ng mga kandidato bilang district representatives para po sa BARM Parliamentary Election September 14, 2026. Ito ang sinabi ngayong umaga ni Bangsamoro Electoral Office Director Attorney Ray Sumalipaw. Anya, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon o alas 8 ng umaga magbubukas at magsasara ng alas 5 ng hapon ng kanilang opisina para sa mag-ain ng COC at mga provincial election supervisors at ang Office of the Election Officers ang tatanggap nito. Hinikayat ni Atty. Sumalipa ang mga mag-ain ng COC na agahang magtungo sa kanilang mga tanggapan. bukas na po bukas ang ating filing of the candidates for the district representative. So, bawat distrito po,
32 districts sa buong BARM ay magbubukas na ang filing ng Certificate of Candidacy. Unang-unang ipabot ko, ito ay paggagawin dyan sa opisina ng ating Provincial Election Supervisor. And of course, doon sa Office of the Election Officer, dyan sa bawat opisina nila. So, inikayat ko po lahat. Sana maaga tayo. Bukas na bukas, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon na pwede na tayong mag-file ng ating Certificate of Candidacy. Mula sa 5 lalawigan, 2 lungsod at Special Geographic Area o SGA ang maghain ng COCs ayon kay Attorney Sumalipaw. Ang galing sa SGA ay maghain ng candidacy sa Supervising Lawyer Office sa Bangsamoro Government Center dito sa Cotabato City. 5 provinces, 2 cities. Of course, yung sa ating Special Geographic Area o yung SGA natin, ang gagawin dyan sa Office of the Supervising Lawyer of SGA. Tanda natin yung SGA is hindi pa probinsya, kaya tinatawag itong Special Geographic Areas at ang ating namumuno ay ang opisina ng ating Supervising Lawyer. Andyan pa rin sa loob ng Bangsamoro Compound at katabi lang ng ating Office of the Provincial Election Supervisor. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, umapilan naman si Bangsamoro Electoral Office Regional Director Attorney Ray Sumalipaw sa mga maghain ng kandidatura o maghain ng COC. Bukas na huwag gaanong damihan ng mga dadaling supporters upang maiwasan ang siksikan sa kanilang opisina at hindi mag-cause ng traffic dyan sa Bangsamoro Regional Office. Nakasal sa ating resolution na 2 lamang ang supporter na papasok sa opisina. So, sana sundin natin yan at kung more than 2 man ay pwedeng nasa labas na sila at maghihintay sa kanilang mga kandidato. But of course, we have to consider na isang daan yan. Yung sa labas nating opisina, tayo na dito sa Cotabato City, daan yan at pwede tayong makakos ng traffic at cause inconvenience. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Samantala mga kasama, nagpaalala rin si Attorney Sumalipaw na simula bukas hanggang May 7 ang kanilang pagtanggap ng mga maghain ng listahan ng nominees na may kanana ng coalitions. Yung sa filing ng nominees para doon sa mga approved coalition. Yung coalition ng parties, yung pagsama-sama ng mga partido ay pwede sila mag-submit ng common na nominee hanggang May 7 din, simula May 5. Ulitin ko, dyan sa Office of the Regional Election Director, pwedeng mag-submit ng list of nominees yung regional parliamentary political parties na may nag-establish ng coalition at na-approve yung coalition. Pwedeng mag-file ng list of nominees with acceptance ngayong May 5 hanggang May 7. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Oras mga kasama, tatak alas 7:57 ng umaga. Tatak RMN. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. Sa gunso ng OT, ay buhi. Kaya pa nako. Nagsigi og biyahe, padayon lang. Kaya pa nako. Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B vitamins, turin, ginseng ug inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi. RMN News, Diretso Balitang Cotabato.
Mga kasama, oras natin, ganap na ang alas 7:59 ng umaga. Tatak RMN. Tuloy sa ating balitaan. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Ipinakita naman mga opisyal ng Cotabato City na nanatiling buo ang kanilang ugnayan at pagkakaibigan sa kabila ng pagkakaiba ng kanilang kinabibilangang partido. Ayon sa report, sina Mayor Bruce Matabalaw, Vice Mayor Sultan Joair Madag at ilang mga kaunsiyal ay nanindigan na hindi naapektuhan ang kanilang magandang samahan kahit hiwa-hiwalay na sila sa political affiliation. Napatid, sila ay nagwagi noong eleksyon sa ilalim ng isang partido, ang United Bangsamoro Justice Party or UBJP, sa landslide 12-0. Sa kasalukuyan, si Vice Mayor Madag ay kabilang na sa Bangsamoro Federalist Party, habang natili naman sa UBJP si Mayor Matabalaw at ilang mga konsihal. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, dagdag pa mga balita, inaprobahan na ng Committee on Rules ang panukalang batas na naglalayong palakasin ang pakikilahok ng mamamayan sa pamamahala sa pamamagitan ng pagbibigay daan sa mga nasasakupan sa Bangsamoro Autonomous Region na formal ng magay ng kanilang mga hinaing, magmungkay ng mga reforma at nanawagan ng accountability mula sa kanilang mga halal na kinatawan. Ang Parliament Bill number 320 o ang Bangsamoro Public Petitions Act ay nagtataguyod ng participatory governance sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga mamamayan ng direktang paraan upang makilahok sa proseso ng paggawa ng batas sa pamamagitan ng structured public petitions. Ayon sa may akda ng panukala na si Parliament Member Attorney Omar Yasser Sema, tiniyak ng 1987 Constitution na ang mamamayan ay may karapatang magain ng petisyon sa pamahalan kaugnay ng kanilang mga hinaing. Anya, sa pagkakataong ito, isinusulong din ang isang batas para sa mamamayang Bangsamoro upang matiyak na maririnig ng parlamento ang kanilang tinig. Is guaranteed under the 1987 Constitution that the people shall have the right to petition their government for redress of grievances. And in this case, we are now embedding a statutory guarantee also for the Bangsamoro people that their voices will be heard by the parliament and they themselves can bring their petitions to the government of the Bangsamoro. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, oras natin alas 8:02 ng umaga. Sa iba pang mga balita, isang panukalang batas naman ang inihain sa Parlamento sa layuning mapalakas ang post-release support para sa mga batang may kaso sa batas sa pamamagitan naman ng pag-institutionalize ng mas maayos at coordinated aftercare system sa buong rehiyon. Sa ilalim ng Parliament Bill number 462, ang Bangsamoro Aftercare Support for Children in Conflict with the Law ay nagtatatag ng isang maayos na sistematikong framework para sa mga serbisyong ibinibigay sa mga minor de edad matapos nilang makumpleto ang diversion, detention o rehabilitation programs. Sa ilalim ng panukala, ang aftercare services ay ibinibigay nang hindi bababa sa 6 na buwan na maaring palawigin depende sa pangailangan ng bata. Kabilang rito ang counseling at psychological support, tulong pang edukasyon, mentoring, skills training at family support services. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Alas 8:03 ng umaga mga kasama, sa layuning patibayin ang kampanya laban sa ilegal na droga at mapahusay ang lokal na pamamahala, isinagawa ng Ministry of the Interior and Local Government, Maguindanao del Sur Provincial Office ang 2026 Anti-Drug Abuse Council o ADAC Provincial Audit Committee o PAC at Joint Assessment. Magi ang aktibidad ng nationwide implementation ng ADAC Performance Audit and Awards, isang pangunahing inisyatiba na naglalayong suriin ang pagiging epektibo at kahandaan ng local anti-drug abuse councils sa lahat ng antas ng pamahalaan. Bukod sa pagsusuri, itinatampok din ng programa ang mga inobasyon at best practices ng local government units na nagtataguyod ng kultura ng transparency at tuloy-tuloy na pagpapahusay ng pagganap sa pamamagitan ng standardized at result-based framework. RMN News. Diretso Balitang Cotabato.
Samantala mga kasama sa iba pang mga balita, kumpiyansa ang BFP o Bangsamoro Federalist Party na magtatagumpay sila sa darating na BARM election September 14, 2026. Sinabi ni Member Parliament Attorney Kitem Kadatuan Jr., patuloy na lumalakas ang kanilang partido dahil sa dumaraming suporta at sumasalig sa kanilang hanay. Binigyan din niya na nakatuon ng BFP sa kapakanan ng Bangsamoro at nakalaan ang kanilang mga programa para sa ikaunlad ng riyon. Nagpapasalamat naman ang opisyal sa mga local leaders ng Basilan na nagpakita ng kanilang suporta sa partido dahil 10 out of 12 mayors ang sumapi na sa kanilang grupo. Of course, to everyone who is here and those who are supporting us right now. Meron po tayong mga commitment message from the mayor. Siguro naman, itong message ko na nagulat ako bigla na-assign sa akin, gawin ko na lang commitment message ng RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa kabilang banda naman mga kasama, pinaalalahanan ni Member of Parliament Attorney Lanang Ali Jr. ang mga taga-suporta ng UBJP sa DOS na palakasin pa ang suporta sa MILF at UBJP dahil walang Bangsamoro Organic Law o BUL kung wala ang Comprehensive Agreement na Bangsamoro o CAB. Matapos magtipon ng mga ito nitong Sabado sa Barangay Linagdato o din Sinsuat, Maguindanao del Norte. Ayon sa mambabatas, sasabak na ang MILF sa first BARM parliamentary election sa September 14, 2026 kung kaya't nararapat na pagtibayin ang pagkakaisa para maipanalo ang laban at mapanatiling pangunguna ng MILF ang gobyerno sa regular Bangsamoro Parliament. JP Assembly dito sa DOS, ang primary objective nito ay para ipamahagi ang kaalaman, ang updates sa totoo at makatotohanang pangyayari dito sa BARM. Lalong-lalo na sa usaping peace agreement, yung implementation ng peace agreement, UNEC, katuon din Sinsuat, Maguindanao del Norte. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, sinya na po ang kalipunan ng ating balitaan ngayong umaga ng Lunes, 4 sa buwan ng Mayo 2026. Magandang morning muna sa mga viewers natin. RMN News. Kay Sir Amay Samrod, Sir, gandang morning. RMN News. Magandang umaga rin. Magandang umaga rin kay Normina Mamintal, Manipel Mox Man, Harold Mohor, si Ali Biao at si Romano Pagtalunan Ramos. Good morning. Good morning. RMN News, Diretso Balitang. Saka lang po ng mga kasama natin sa News Center, Radyoman Daisy Mangod at Radyoman Jule Di Mapalaw. Balitang Cotabato. Sa Master Control ngayong morning, partner natin, Balitang Cotabato. Radyoman Ricardo Eric Madamba Jr. Kami tagapagbalita, Radyoman Ebsabang. At tawag ko kayong alis mga kasama bibideo dahil susunod na po ang programang Dok Ano Ba To? Kasama dyan si Radyoman Sir Michael Swan at Radyoman MPMH Minister Dr. Cadil Jojo Sinulinding Jr. Radyoman Erwin Kabilbigan, Tatak Arimen. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. That time check is brought to you by Centrum Silver